May mga proyekto sa mundo na gumastos ng bilyon-bilyon pero iniwan lang, hindi tinapos, hindi ginamit, parang biglang huminto ang lahat. Pero ang tanong, bakit? Ito ang 12 pinakamahal na proyekto na tuluyang inabandona. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Simulan natin sa number 12, ang Sanji Pod City. Noong 1978, may developer na nagsimulang gumawa ng kakaibang resort sa Taiwan, malapit sa Taipei. Ang plano, isang bakasyunan para sa mga American soldiers na nakabase sa Asia. Pero hindi ito ordinaryong resort. Ang mga bahay ay hugis parang UFO, parang spaceship na nakalapag sa lupa. Tinawag itong pod houses, ibig sabihin mga bahay na gawa na agad sa factory at ikinakabit na lang sa site. Napakaraming ganito ang itinayo sa gilid ng bangin, nakaharap sa dagat. Mukhang modern, mukhang future. Pero matapos ang 2 taon, biglang tumigil ang proyekto. Noong 1980, hindi na ito itinuloy. Ang opisyal na dahilan, naubos ang pera. Nalugi ang investor kaya hindi na natapos ang construction. Pero may isa pang kwento na kumalat sa mga tao. Habang ginagawa ang lugar, sinira raw ng workers ang isang dragon statue para mapalapad ang daan. Sa paniniwala ng Chinese culture, ang dragon ay tagaprotekta. At kapag sinira mo ito, may masamang kapalit. Pagkatapos noon, sunod-sunod ang aksidente sa site. May mga namatay, may mga biglang nagpakamatay. At dahil dito, natakot ang mga workers. Ayaw na nilang bumalik. Kumalat ang usap-usapan na sinumpa ang lugar. May nagsabi pa na dati itong libingan noong panahon ng Dutch. Sa huli, umatras ang mga investor at tuluyang iniwan ang proyekto. Halos 30 taon, nakatayo lang ang mga bahay, sira, kinakalawang at tinutubuan ng halaman. Hanggang sa naging sikat ito sa mga explorer at turista. Ginamit pa sa MTV filming. Tinawag itong Ruins of the Future. Noong 1989, may nagtangkang ituloy ulit ito. Naglabas ng $24 million. Pero nalaman ng engineers na hindi kayang tumagal ng mga bahay sa lindol sa Taiwan. Kaya iniwan ulit. Noong 2008, sinimulan itong gibain. At pagsapit ng 2010, wala nang natira. Puro larawan na lang ang ebidensya na nag-exist ito. Number 11, Saturn Unique Tower. Ang Bangkok ay kilala sa matataas na building, pero marami ring gusali na hindi natapos. Tinatawag itong ghost towers, mga building na nasimulan pero iniwan. Noong 1997, bumagsak ang ekonomiya ng Thailand. Tinatawag itong Asian Financial Crisis, isang malaking krisis na nagpatigil sa maraming negosyo. Dahil dito, mahigit 300 proyekto ang huminto. Isa dito ang Saturn Unique Tower, ang pinakakilalang abandoned skyscraper sa Southeast Asia. Plano itong gawing 49-story luxury condominium sa gitna ng financial district ng Bangkok. Nagsimula ang construction noong 1990. Halos 1.8 billion Thai baht ang puhunan, katumbas ng humigit kumulang $70 million. Pagsapit ng 1997, mga 80% na itong tapos. Naitayo na ang buong gusali, malapit na sana matapos. Pero biglang dumating ang krisis, ang Asian Financial Crisis, isang malaking pagbagsak ng ekonomiya sa Asia. Nalugi ang kumpanyang nagpopondo sa proyekto at sa loob lang ng ilang linggo, tumigil ang construction. Hindi na ito naituloy. Mas lalo pang naging komplikado ang sitwasyon dahil sa personal na problema ng developer. Noong 1993, si Rangsan Torsuan ay inaresto at kinasuhan ng planong pagpatay sa isang mataas na opisyal sa korte. Tumagal ang kaso ng 15 years. Nahatulan siya noong 2008 pero napawalang sala noong 2010. Habang nangyayari ito, ang anak niyang si Pantasak Torsuan ang namahala sa kumpanya. Tumanggi siyang ibenta ang building kung hindi mababayaran ng buo ang mga original na buyer. Kaya hanggang ngayon, naiipit ang tower sa legal at financial na problema. Walang malinaw na plano kung ano ang mangyayari dito. Pero habang nakatenga, may ibang nangyari. Natuklasan ng mga urban explorer na pwede itong pasukin kapag nagbigay ng suhol sa guard. At sa loob ng ilang taon, daan-daang tao kada weekend ang umaakyat sa 49 floors nito. Walang railings, walang safety, open ang gilid, delikado. Pero ang view sa taas, sobrang ganda. Makikita ang buong lungsod ng Bangkok, ang Chao Phraya River at ang mga gintong templo tulad ng Wat Yanawa. Habang sa basement naman napuno ito ng tubig at naging tirahan ng libu-libong isda para kontrolin ang lamok. Noong 2017 ginamit pa ito bilang location ng Thai horror film na The Promise. Pero ngayon sarado na ito.
mahigpit na binabantayan. At ang sino mang papasok, maaari nang maaresto. Ang Ghost Tower, nakatayo pa rin hanggang ngayon, hindi tapos. Hindi ginagamit, 80% complete. Tahimik lang nakatayo sa gitna ng isang abala at modernong lungsod sa Asia. Number 10, Wonderland Amusement Park. Mga 20 miles sa hilaga ng Beijing sa daan papunta sa Great Wall of China. May itinayong parang fairy tale castle. Hindi ito totoong kastilyo. Parte ito ng isang malaking theme park. Mga 120 acres ang lawak. Plano itong maging pinakamalaking amusement park sa Asia. May roller coasters, medieval village, shopping area, luxury hotels at indoor playground. Ang kastilyo ang magiging simbolo. Makikita agad mula sa highway. Parang pang-akit sa mga tao. Nagsimula ang construction noong 1997 pero isang taon lang ang lumipas. Tumigil ang lahat. Bakit? Nagkaroon ng problema sa lupa. Hindi nagkasundo ang developer at ang mga lokal na magsasaka sa bayad para sa kanilang lupa. Hindi umalis ang mga pamilya at hindi rin naresolba ng gobyerno ang issue. Kaya ang proyekto natigil at tuluyang iniwan. Pagdating sa puntong naubos ang pondo, malaki na ang nagawa sa Wonderland Amusement Park. Nakatayo na ang frame ng kastilyo. May mga gusali na may lumang design. May mga bakal na bahagi at malawak na concrete sa buong lugar. Halos buo na sana. Pero iniwan lang. At dito naging kakaiba ang nangyari. Bumalik ang mga magsasaka na dating may-ari ng lupa. Kinuha nila ulit ang lugar. At doon na sila nagtanim. Sa gitna mismo ng mga hindi natapos na gusali. May mga litrato noong 2011 na nagpapakita ng malalawak na taniman sa pagitan ng mga concrete tower ng hindi natapos na kastilyo. May mga magsasaka na nagpapahinga sa ilalim ng mga pader na hindi naman natapos. Sobrang kakaiba ng itsura, parang halo ng pantasya at totoong buhay. Isang theme park na naging bukirin, kaya tinawag ito ng iba na pinakamahal na cornfield sa Asia. May nagtangkang buhayin ulit ang proyekto noong 2008 pero nalaman ng engineers na hindi kayang tumagal sa lindol sa lugar. Kaya tuluyan na itong giniba noong 2013 at noong 2015 napalitan na ito ng isang shopping mall. Number 9, Michigan Central Station. Matatagpuan ito sa Detroit. Noong 1913, ito ang isa sa pinakamalaking train station sa mundo. Dinisenyo ito ng parehong architects na gumawa ng Grand Central Terminal sa New York. Ang loob nito, may marble floors, mataas na kisame at malalaking haligi. Ang tower sa taas, umaabot ng 18 floors. At sa kasagsagan nito, mahigit 4,000 tao ang dumadaan dito araw-araw. Simbolo ito ng lakas ng Detroit, isang lungsod na kilala sa industriya ng kotse. Pero kalaunan nagbago ang lahat, dumami ang mga kotse. Mas pinili ng mga tao ang magmaneho kaysa sumakay ng tren. Unti-unting bumaba ang bilang ng pasahero hanggang sa tuluyang humina ang operasyon. Noong January 6, 1988, umalis ang huling tren ng Amtrak at pagkatapos noon, isinara ang istasyon. Sa loob ng ilang taon nawasak ito. Kinuha ang bakal, mga kable at kahit ilaw. Lahat ng pwedeng kunin, kinuha. Nasira ang bubong. Pumasok ang ulan at naging tirahan pa ng mga ibon ang loob ng gusali. Sa loob ng 30 taon, naging simbolo ito ng pagbagsak ng Detroit. Lumabas ito sa mga pelikula tulad ng Transformers at sa mga music video ni Eminem. Maraming plano ang ginawa para ayusin ito pero walang natuloy. Hanggang sa 2018, binili ito ng Ford Motor Company sa halagang $90 million at nag-invest sila ng halos $950 million para ibalik ito sa dati nitong ganda. Inabot ito ng 6 na taon at higit sa 1.7 million oras ng trabaho mula sa mga bihasang manggagawa. May mga taong lihim na nagsauli ng ilang ninakaw na gamit kasama na ang bahagi ng orihinal na orasan sa ticket lobby habang kumakalat ang balita na ibinabalik ang istasyon. Muling nagbukas ang Michigan Central Station noong June 2024 na may opening concert ni Diana Ross at Jack White. Na-abandon ito sa loob ng 36 years at nang magbukas muli, halos kapareho pa rin ng itsura noong 1913. Pero ngayon hindi na tumutulo ang bubong at hindi mo na kailangang umakyat sa sirang bintana para makarating sa itaas. Number 8, Coleman's Cove. Noong 1908, isang railway worker na si Zacharias Lewala ang nakakita ng kumikislap sa buhangin malapit sa Lüderitz na noon ay bahagi ng German Southwest Africa. Pinulot niya ito at ipinakita sa kanyang supervisor na si August Stauch. Isa pala itong diamante at hindi lang basta diamante. Ang mga natagpuan sa Coleman's Cove ay sobrang taas ng kalidad at halos napakadaling hanapin. Sa simula, nakaluhod lang ang mga tao sa lupa at pinupulot ang mga bato direkta sa disyerto. Dahil dito,
Idineklara ng German government ang buong lugar bilang restricted zone at nagtayo sila ng isang buong bayan sa gitna ng disyerto. May mga mansyon sa Millionaires Row. May ospital na may kauna-unahang x-ray machine sa Southern Hemisphere, ginagamit para hulihin ang mga nagnanakaw ng diamante. May casino, ballroom, bowling alley, theater at kahit ice factory na gumagawa ng malamig na inumin sa gitna ng disyerto. Sa pagitan ng 1908 hanggang 1914, humigit kumulang 5 million carats ng diamante ang nakuha. Isa ito sa pinakamayamang lugar sa mundo noon base sa kita ng bawat tao. Pero noong 1928, may nadiskubring mas mayamang deposito mga 300 kilometers ang layo. At biglang nagbago ang lahat. Umalis ang mga tao. Iniwan ang kanilang mga bahay at gamit. Pagsapit ng 1956, wala nang natira. Unti-unting nilamon ng buhangin ang buong bayan. Napuno ang mga bahay hanggang sa matabunan pati mga kama ng buhangin. Ngayon ang Kolmanskop ay isa sa pinaka-photographed na lugar sa mundo. Isang lungsod na unti-unting nilalamon ng disyerto. Number 7. SS United States. Noong February 19, 2025, nagtipon ang maraming tao sa Delaware River sa Philadelphia para panoorin ang pag-alis nito sa huling pagkakataon. Matapos ang halos 30 years na nakatigil lang sa pier, nabubulok at unti-unting nasisira, ang pinakamalaking ocean liner na ginawa ng Amerika ay muling gumalaw. Hindi ito dadalhin para gawing hotel o museum. Gaya ng matagal nang inaasahan, sa halip, papunta ito sa Mobile, Alabama para linisin muna ang mga delikadong materyales bago sadyang ilubog sa baybayin ng Florida para maging pinakamalaking artificial reef sa mundo. Ang SS United States ay ginawa noong 1952 na may halagang mga $80 million, katumbas ng higit $900 million ngayon. Nagbigay ang US government ng $50 million na subsidy dahil lihim itong dinisenyo na pwedeng gawing troop transport na kayang magsakay ng higit 14,000 soldiers sa panahon ng digmaan. Ang pinakamabilis nitong takbo ay hindi kailanman opisyal na inilabas ng US Navy. Pero halos tiyak na umabot ito sa 38 knots o mga 44 miles per hour. Kaya ito ang pinakamabilis na ocean liner na nagawa. Sa unang biyahe nito noong July 1952, natawid nito ang Atlantic sa loob ng 3 days, 10 hours and 40 minutes at nabasag ang record ng RMS Queen Mary ng 10 hours. Hanggang ngayon, hawak pa rin nito ang record bilang pinakamabilis na passenger liner sa Atlantic. Mas maraming aluminum ang ginamit sa paggawa nito kaysa sa kahit anong proyekto noon para lang mapagaan ang bigat at mas mapabilis ang takbo. 4 na US presidents ang sumakay dito. Kasama rin sina Marilyn Monroe, Marlon Brando, Walt Disney at John Wayne. Pero noong 1969, itinigil ang operasyon nito dahil naging mas praktikal na ang air travel. Sa mga sumunod na taon, ilang beses itong naibenta. Binili ito ng Norwegian Cruise Line pero hindi kinaya ang gastos sa pag-aayos kaya ibinenta rin. Dinala ito sa Turkey para alisin ang lumang material at noong 1996, hinila ito papuntang Philadelphia kung saan ito nanatili ng 29 years. Nagbabayad ng halos $1,000 per week para sa docking fee at mas mataas pa kalaunan. Sinubukan ng SS United States Conservancy na iligtas ang barko. Nangampanya sila, nangalap ng pondo at sinuportahan pa ng mga kilalang tao. Pero hindi pa rin sapat. Noong October 2024, binili ng Okaloosa County ang barko para lang ilubog ito. Isang barko na minsang nagdala ng mga presidente at sikat na artista sa buong Atlantic. Nagtapos bilang isang lumang istruktura na makikita mula sa parking lot ng IKEA. Pero sa huling pag-alis nito, dumagsa ang mga tao. Napuno ang mga tulay. Isinara ang mga kalsada habang dumaraan ito. At para sa mga humanga rito, isa itong pamamaalam sa isang bagay na hindi na mapapalitan. Pagsapit ng 2026, ang SS United States ay nasa ilalim na ng Gulf of Mexico, mga 22 miles mula sa baybayin ng Florida at unti-unti nang tinutubuan ng koral. Number 6, Ryugyong Hotel. Sa gitna ng Pyongyang, may isang napakalaking gusali na hugis pyramid na may 105 floors. Pero ni minsan, hindi pa ito nakapagpatuloy ng kahit isang guest. Kilala ito bilang Hotel of Doom. May taas itong 330 meters, mas mataas pa kaysa sa Eiffel Tower at nagsimula ang construction noong 1987 bilang sagot ng North Korea sa isang South Korean company na nakapagpatayo ng pinakamataas na hotel sa mundo noong nakaraang taon. Gusto ng gobyerno ni Kim Il-sung ng mas malaki. Malaking pyramid na may 3 bahagi at may planong 5 umiikot na restaurant sa taas.
Dapat matapos ito bago ang event noong 1989 pero hindi ito natapos. Nagpatuloy ang construction at noong 1992 naabot nito ang buong taas na 1,080 feet. Pero sa parehong taon, bumagsak ang dissolution of the Soviet Union. Nawala ang pangunahing suporta ng North Korea. At pumasok ang bansa sa krisis na nagbawas ng halos 40% ng ekonomiya nito. Biglang tumigil ang lahat. Ang crane sa tuktok na natiling nakatayo doon sa loob ng 16 years. Para itago ang kahihiyan, parang hindi na lang umiral ang gusali. Hindi ito isinama sa mga mapa. Hindi ito binabanggit sa media. At may mga turista na nakakita ng napakalaking pyramid sa skyline pero walang makapagpaliwanag kung ano yun. Noong 2008, muling nagpatuloy ang construction nang dumating ang isang Egyptian company para lagyan ng glass exterior. Pagsapit ng 2011, mukha na itong tapos mula sa labas. Pero sa loob, hindi pa rin. May isang European hotel group na nagbalak mag-manage pero umatras din agad. Noong 2018, nilagyan pa ito ng napakalaking LED screen na ginagamit bilang propaganda display. Ayon sa isang taong nakapasok, semento lang ang loob at ang tanging gumaganang elevator ay mabagal at may operator pa. Sa 99th floor, wala pa ring laman. Noong 2024, sinubukan ng gobyerno na humanap ng casino operator para tapusin ito, kapalit ng kita. Pero hanggang 2026, wala pa ring pumapayag. Ang Ryugyong Hotel nananatiling bakante. Isang gusaling halos 4 na dekada nang nakatayo pero wala ni isang naging bisita. Sa gabi umiilaw ang LED screen nito habang ang lungsod sa paligid ay minsan pa ring nawawalan ng kuryente. Number 5. Montreal Mirabel International Airport. Itinayo 55 kilometers mula sa hilagang kanluran ng Montreal sa isang napakalawak na lugar na halos 400 square kilometers. Para magawa ito, pinaalis ang humigit kumulang 3,500 na pamilya ng magsasaka mula sa 100,000 acres na lupa. Ang pagbili ng lupang yun palang umabot na sa $140 million. Halos 8 beses ng orihinal na estimate. Ang terminal building naman umabot ng higit $1 billion. Plano sana itong magkaroon ng 6 runways at 6 terminal buildings na kayang mag-handle ng hanggang 50 million passengers bawat taon. Pero ang totoo, unang phase lang ang natapos. Pagsapit ng 2004, umalis ang huling passenger flight. Noong 2016, giniba ito. Bakit ito nabigo? Simple lang ang problema, maling hula sa future. Noong 1970s, lumalaki ang bilang ng pasahero at iniisip ng mga planner na magiging normal ang supersonic travel. Akala nila ang Concorde ang magiging pangunahing eroplano, kaya gumawa sila ng airport na para doon. Malayo sa city, mahahabang runway. Pero may problema, masyadong malayo, 55 kilometers mula sa city. Walang train, ang taxi papuntang downtown, mga $75. At imbis na diretso ka sa plane, isasakay ka pa sa bus na nagdadagdag ng halos 40 minutes sa biyahe. Hindi nagustuhan ng airlines, hindi rin nagustuhan ng pasahero. Dagdag pa, humina ang ekonomiya ng Montreal at maraming negosyo lumipat sa Toronto. Mas lalo pang nabawasan ang demand. Noong 1997, ibinalik ang international flights sa lumang airport, ang Montreal Trudeau International Airport, at tuluyan nang iniwan ang Mirabel. Sa loob ng maraming taon, nakatiwangwang lang ito. Gumagastos pa ng $30 million para sa maintenance at umabot pa ng $15 million para lang gibain ito. Ngayon, nandyan pa rin ang mga runway. Ginagamit na lang ng Airbus para sa paggawa at testing ng eroplano. At ang mga lupa sa paligid, bumalik na ulit ito sa pagiging mga bukirin ng mais sa parehong lupang dating inagaw sa mga pamilya. $1 billion airport na itinayo para sa future na hindi naman dumating. Number 4. Project Babylon. Noong 1988, nagbayad si Saddam Hussein ng $25 million sa scientist na si Gerald Bull para gumawa ng kakaibang armas, isang sobrang laki na baril. Ang plano ay gumawa ng napakalaking baril. Mga 156 meters ang haba, kasing haba ng isang gusali na nakahiga. Kaya nitong magpadala ng projectile hanggang kalawakan, parang rocket pero ipuputok lang. Naniniwala si Gerald Bull na mas mura ito kaysa rocket, walang sumuporta, maliban kay Saddam Hussein. May Baby Babylon na gumana at 2 Big Babylon na super gun. Napakalaki sana ng proyekto at pwedeng gamitin sa space o sa digmaan. Pero pinatay si Gerald Bull at tuluyang natigil ang lahat. Number 3.
Centralia. Noong May 27, 1962, 5 volunteer firefighters ang nagsunog ng landfill sa maliit na bayan ng Centralia. Routine lang ito. Ginagawa nila taon-taon para sunugin ang basura bago ang Memorial Day. Pero may isang bagay na hindi nila alam. Ang lugar na iyon ay dating minahan ng uling. At sa ilalim nito may bukas na butas na konektado sa mga lumang tunnels. Ang apoy pumasok sa ilalim ng lupa at nakakita ng coal seam. Doon nagsimula ang problema. Hindi na namatay ang apoy. Hanggang ngayon nasusunog pa rin ito sa ilalim ng bayan. Ayon sa mga eksperto, pwede pa itong magpatuloy ng 250 years. Noong una, maliit lang ang epekto. Pero habang tumatagal, lumalala ang sitwasyon. Noong 1981, nilamon ng sinkhole ang isang bata. May mainit na singaw pa. Nakaligtas siya pero malinaw kung gaano nakalala. Sinubukan nilang patayin ang apoy. Naghukay sila, nagbuhos ng tubig, gumamit ng chemical, pero walang gumana. Noong 1983, tinansya na aabot sa $600 million ang kailangan para tuluyang mapatay ito at sisirain pa ang karamihan ng bayan. Kaya ang ginawa ng gobyerno, hindi nila inayos ang problema. Binayaran na lang nila ang mga tao para umalis. Noong 1992, ginamit ang batas para bilhin ang lahat ng property at paalisin ang natitirang residente. Unti-unting nawala ang bayan. Giniba ang mga bahay, naiwan ang mga kalsada, at damo na lang ang tumubo kung saan dating may komunidad. Ngayon mga 5 tao na lang ang natitira roon. May apoy sa ilalim ng lupa. Tahimik pero tuloy-tuloy. Isang bayan ang nawala dahil sa isang maliit na butas. Number 2, Buran. Noong November 15, 1988, nag-launch ang Soviet Union ng sarili nilang space shuttle. Buran na ibig sabihin ay snowstorm. Sa itsura, halos kapareho ito ng shuttle ng NASA. Pero may malaking kaibahan. Wala itong sariling main engines. Dinadala ito sa kalawakan ng hiwalay na rocket na enerhiya. At mas nakakagulat, wala itong pilot. Buong flight, mula launch hanggang landing, computer lang ang kumukontrol. Umakyat ito sa orbit, umikot ng 2 beses sa mundo at bumalik sa lupa sa loob ng 3 hours and 25 minutes. At ang pinaka-impressive, naglanding ito ng halos eksakto sa gitna ng runway. May error na mga 3 meters lang. Isang bagay na kahit ang NASA noon, hindi pa kayang gawin ng fully automatic. Napakalaki ng proyekto. Mahigit 150,000 na engineers at workers ang involved. At gumastos ng humigit kumulang 20 billion rubles, nakatumbas ng mga 16 hanggang 30 billion dollars ngayon. Pero kahit naging successful ang unang flight, hindi na ito nasundan. Noong 1989, bumagsak ang Fall of the Berlin Wall. At noong 1991, tuluyang nag-collapse ang Soviet Union. Nawalan ng pondo at dahilan ang proyekto. Noong 1993, opisyal itong kinansela ni Boris Yeltsin. Iniwan ng shuttle sa isang malaking gusali sa Baikonur. Walang nag-aalaga at hindi na ginagamit. Noong 2002, gumuho ang bubong. Natabunan ng shuttle at 8 tao ang namatay. May isa pang Buran na halos tapos na, 97% complete, pero hindi na rin ito lumipad. Hanggang ngayon nakatambak na lang. Ito ang kakaiba sa Buran. Hindi ito nabigo. Hindi ito nagkulang. Nagtagumpay ito. Pero ang bansang gumawa nito, ang Soviet Union, ang nawala. Isang perpektong proyekto na naiwan dahil sa pagbagsak ng mundo sa paligid nito. Number 1, Superconducting Super Collider. Noong 1987, inanunsyo ni Ronald Reagan ang isang proyekto na sana ay magiging pinakamalakas na scientific machine sa buong mundo. Isang napakalaking machine na nagpapabilis ng particles, mas malaki pa sa Large Hadron Collider sa Europe. Ang plano, isang underground tunnel na may habang 87 kilometers, mahigit 3 times na mas malaki kaysa LHC, at may lakas na aabot sa 40 tera-electron volts, halos triple ng kayang gawin ng LHC. Gagamit ito ng 4,700 na magnets na espesyal para sa ganitong makina, at 2 milyong litro ng liquid helium para manatiling sobrang lamig habang ginagamit. Kung natapos ito, posibleng nadiskubre nito ang Higgs boson mas maaga pa ng 1 dekada kaysa sa Europe. Nagsimula ang construction noong 1991. Naghukay sila ng 17 shafts at nakagawa ng 23 kilometers na tunnel. Halos 2,000 workers ang involved. Pero habang tumatagal, lumalaki ang problema. Ang original budget na $5 billion umabot sa mahigit $10 billion. At noong October 21, 1993, nag-vote ang Congress ng United States para ihinto ang proyekto. Kahit si Bill Clinton ay gusto itong ituloy, siya pa rin ang pumirma para itigil ito. Hindi lang pera ang nawala,
Hindi lang tunnel ang nawala. Nawala rin ang pagkakataon na mauna ang Amerika sa mga pinakamalalim na tanong sa science. Noong 2012, nadiskubre ng Europe ang Higgs boson gamit ang LHC. Pero kung natuloy ang SSC, posibleng Amerika ang unang nakagawa nito. At mas marami pa sana silang nadiskubre na hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam. Ngayon ang mga tunnel ay nandyan pa rin, nakabaon sa ilalim ng Texas na puno ng tubig at iniwan. Isang proyekto na sana magpapaliwanag kung paano gumagana ang universe, pero natigil dahil sa gastos at politika.